Habi ko! At ayan na nga, pauwi na tayo galing sa gym dahil meron naghihintay sa atin sa bahay dahil papagawa natin si Duron. Dahil papalagyan natin ng mini driving light dahil babiyahe tayo papuntang Bulacan dahil manakuha tayong gig doon sa may Road 21. At nung pagdating na nga natin sa bahay, naghihintay na sa akin si Yat-Yat tsaka yung kaibigan niya tsaka yung kapatid niya. Yan na inumpisahan ng baklasin si Duron. Kung binabaklas ni Yaya yung headlight, yung kapatid niya naman nilalagay niya yung club. Di ko alam kung ano yung sinisilip ni Putno dito sa may side ni Duron. Tinitignan nila kung saan yung mga tornilyo dahil alam nila maselan ako, daan-daan sila, baka magasgas si Duron, mabusal sila sa tonsil sa akin. Dahil malayo yung pupuntahan ko kaya minamadali ko sila. Yan na nga, tumulong na ako, nilagay ko na yung clamp ng mini driving light ni Duron. Dahil yung pre-clamp ng mini driving light hindi kasya dito sa may rash guard ni Duron kaya nakabili ako ng clamp na stainless. Yan nga pala ay pansamantagal lamang kaya kailangan maigpit na maigpit para hindi mahulog yung mga mini driving light. At habang iniigpitan ko nga yung clamp, ayan nga siya, tinitignan niya mga wiring dito sa may headlight para makonect na agad yung mga mini driving light ilalagay kay Duron. At dahan-dahan nilang tinatanggal yung mga tornilyo dahil baka magasgas yung tapalodo ni Duron, dahil baka magalit ako. Alam nila maselan ako sa mga gamit ko. Ayan nga pala yung mini driving light na binili natin sa Shopee. Tignan nyo naman yung pagtanggal ni Yaya, dahan-dahan, dahil alam niya baka maputol yung mga lagayan ng tornilyo niya, magagalit si Abeko. Kaya pinag-iingatan niyang mabuti yung mga flarings ni Duron. Tignan nyo man, tumulong pa yung kapatid niya. Tsaka may dala pa silang flashlight kaagad para makita nila yung tornilyo. Katapos nilang natanggal yung headlight dito sa may kabila, dito naman sa may gilid yung palekpek ng tenga ng headlight ni Biduro. At hindi ko alam kung anong hinahanap na size ng kapatid ni Yaya nito. Hindi ko alam kung memorize niya yung mga size na yan. Ayan na nga, mabilis nilang natanggal yung headlight ni Duron. Uumpisahan ng i-wiring nito ni Yaya. Tignan nyo naman, napakagaling ng batan to. Hindi man nag-aral yan, pero sa experience sa wiring talagang the best si Yaya. Sa kanya lahat nagkapa-wiring yung mga taga dito sa amin. Kaya kayo gusto yung magpa-wiring sa kanya, i-PM nyo lang ako, tutulungan ko kayo sa kanya. Wala pa tayong bracket na nabibili doon para sa switch natin. Nilagyan muna natin ng cable tire na pang samantagal. At habang ginagawa nga pala si Duron, labang linalagay nila yung mini driving light, ayan na, wala akong magawa. Nakita ko yung mga tsinelas kong sira. Dahil matagal na yung mga habayanas ko na to, almost 7 years na yata nung nasa Abu Dhabi pa ako. Kaya tinornilyo ko labata makatipid ko. Dahil medyo makapal pa sila kaya niremedyo natin. Kaya kailangan marunong tayong magtipid. O yan, talik ko na. Siguro naman hindi na masisira yan. At least habang naglalakad ka, parang nakatakong ka na rin, tumutunog sigurado sa tiles yan. O diba, kanina sira, ngayon okay na. At least magagamit ko na uli. Nung natapos ko na nga ginawa yung chinelas ko, pagbalik ko sa kanila, ayan na, nabalik na yung headlight ni Duron. Napakabilis talagang gumawa ni Yaya. Yan, nilalagay na lang yung mga tornilyo. Tingnan nyo naman yung finished product ni Yaya. Ayan, sumasabay pa yung busina sa ilaw. Ay mali, sumasabay pala yung ilaw sa busina. Pawaraw muna kay Yaya. Tingnan mo, tuwa-tuwa siya. Kasama nga pala yung kapatid niya, kung di ako nagkakamali, pangalan ay Carlo at saka si Putno. Ayun, titignan natin sa dilim para ma-adjust natin kung mataas o mababa. Para hindi tayo makasilaw sa mga kasalubong natin. Tingnan nyo naman yung high at saka low. Kaya kapag umulan, pwede na tayo. Meron na tayong yellow Abeko.